Maramdaman ng mga nilalang ang pinakawalang presensya ni Mang Dario, ay napaatras ang mga ito at nagsipulasan na papalayo. Ngunit bago umalis ang mga ito, ay nag-iwan pa ang mga ito ng isang banta ng pananalita. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Di pa tayo tapos gabunan. At ikaw, ermitanyo, humanda ka sa aming pagbabalik. Mula sa araw ng pagsapit ng 3 bilog ng buwan, uubusin namin ang lahat ng tao na nandito sa baryo. At kasama nila kayong mamamatay. Uwi ka ng nilalang habang tatawa-tawa pa papalayo. Pagkaalis naman ng mga nilalang ay agarang paglapit ni Mang Dario sa nanghihinang katawan ni Ginoong Bugil. Naku, iho, ayos ka lang ba? Ngayon alam mo na kung ano ang kayang gawin ng mga aswang dito sa ating baryo. Oo nga po. Oo nga po, Mang Dario. Di ko inaasahan na ganon sila kalakas. Tugon ni Ginoong Bugil habang iniinda nito ang natamo niyang sugat sa labanan. Kung sa bagay mag-isa ka lang naman lumaban eh. Sabi ko sa'yo kasi, 2 sana tayo. Pamihado, ubos ang mga yon. Halika na sa loob para magamot na yung mga sugat mo. Aya ni Mang Dario kay Ginoong Bugil na nooy hinang-hinana dahil sa mga natamo nitong sugat sa labanan. Malubang tama mo, iho. Teka, hintayin mo ako at kukuha lang ako ng mga halamang gamot. Wika ni Mang Dario habang dali-daling umalis upang tunguhin ang kanilang bahay upang kumuha ng mga halamang gamot. Sa pagbalik ni Mang Dario, dala-dala ang mga halamang gamot at sa pagpasok nito sa bahay ni Ginoong Bugil, ay nagulantang ito nang makita nito si Ginoong Bugil na bumubula ang bibig at tila ba nagdidiliryo na. Kaya dali-dali nitong dinikdik ang mga halamang gamot at piniga ang mga yon. Pagkakuha niya ng mga katas nito ay kaagaran niya itong pinainom kay Ginoong Bugil na nooy namumutla na parabang nalason ito. Pagkatapos mapainom ni Mang Dario si Ginoong Bugil ng ginawa niyang halamang gamot at nang matapalan niya na ang mga sugat nito, ay gumawa na rin ito ng mga gamot na pangontra sa lason at napawika ito sa kanyang sarili ng lintik. Mukhang lason ito mula sa mga magindara. Malaking problema to. Habang nangyayari ang mga kaganapang iyon, ay dinapansin ni Mang Dario na mag-uumaga na pala, kaya nakaramdam na siya ng antok sa kanyang sarili. Medyo maayos naman na noon ang kalagayan ni Ginoong Bugil, kaya nagpasya na matulog muna ito kahit konting oras lang. Sa pagsapit ng kinaumagahan, nagising na lang si Mang Dario sa pagtawag sa kanya ng isang boses. Si Jacob iyon. Ginising siya nito dahil sa maliwanag na ang kapaligiran, ngunit makulimlim ang kalangitan at mahamog ang kapaligiran, kaya't ramdam ang lamig ng panahon ng araw na yon. Sa paggising naman ni Mang Dario, ay nagisnan niyang umiiyak si Zed sa tabi ni Ginoong Bugil at nagwika ito kay Mang Dario nang, Manong Dario, ano po bang nangyari kay tatay? Bakit puro benda ang katawan niya? Sa mga oras kasi na yon, di pa rin nagigising itong si Ginoong Bugil. Ikinalulungkot ko, iho, pero nalason ng iyong ama. Nilusob tayo kagabi ng pamilya ng mga aswang na pinaslang ng iyong ama, yung tumambang sa inyo nung galing kayo ng kabilang baryo. Lason po? Ano pong klaseng lason, Manong Dario? At bakit po puro benda ang katawan ni tatay?
Sunod-sunod na tanong ni Sed kay Mang Dario. Lason mula sa ilalim ng karagatan, iho. Maraming natamong sugat ang ama mo, iho. Kaya puro benda ang katawan niya. Di naman ako nakialam sa laban niya kontra sa mga aswang kagabi, yung mga lumusob, sapagkat kagustuhan yun ng ama mo. Pero nang makita kong tatapusin na nila ang buhay ng iyong ama, syempre di ko na hinayaan na gagawin yun ng mga aswang, yung nais nila sa iyong ama. Kaya nakialam na ako. Mabilis naman silang tumakas. Di ko na sila hinabol. Sa kadahilan ng mas inuna ko ang kalagayan ng iyong ama. Tungkol naman sa lason, ang lasong yan ay nagmula sa mga Magindara. Sila ang pinaniniwalaang aswang ng dagat. Puro babae ang mga ito at nagtataglay sila ng napakatitinding lason na mula sa karagatan. Sila ang mga nilalang na pinadala ng isang dyablo upang paslangin ang isang diwata, ang diwata ng buwan na si Bulan, o mas kilala bilang mayari ng anak ng isang normal na tao at diwata na si Mapulon. Kaya'y kinalulungkot kong sabihin, iho, na swerte na lang ang magliligtas sa buhay ng iyong ama mula sa lason na yan. Matapos naman marinig ni Sed ang sinabi ni Mang Dario, ay mas pinili nito na pagmasdan na lamang ang kanyang ama na nakaratay sa papag. Labis-labis na lamang ang kanyang pag-aalala sa buhay ng kanyang ama. Nais man niya itong sisihin, ngunit di niya magawa sa kadahilan ng mas nangingibabaw sa kanya ang awa at pag-aalala. Kasi kung hinayaan lang niya na tulungan siya agad ni Mang Dario, malamang hindi nangyari iyon. Samantala, habang kasalukuyang nakaratay si Ginoong Bugil, ay pumasok sa kanyang panaginip ang isang pangitain na merong magaganap na isang malaking digmaan sa pagitan ng isang lupon ng mga aswang, at pamilyar sa kanya ang lugar na kung saan nangyari ang digmaan sa kanyang panaginip, gabunan at bangkilan kontra sa grupo ng iba pang gabunan mula sa lugar. Habang nagaganap ang panaginip na yon ni Ginoong Bugil, ay sumapit na ang tanghali ng araw na yon. Kasalukuyang kumakain na itong sina Mang Dario kasabay ang dalawang binata. Habang kumakain ang mga ito, ay nakarinig sila ng isang mahinang pag-ungol mula kay Ginoong Bugil. Kaya kaagad nilang itinigil ang pagsubo ng pagkain upang lapitan ang katawan ni Ginoong Bugil. Sa paglapit ng mga ito kay Ginoong Bugil, Iho! salita ni Mang Dario. Tay! Anong nangyayari? Salita naman ni Sed, at sa pagtawag na ginawa ng dalawa ay ang pagtanggal ng benda ni Mang Dario sa katawan ni Ginoong Bugil. Matapos niya itong matanggal, ay nagulat at nagimbal silang lahat nang biglang dumilat ang mga mata ni Ginoong Bugil habang nanlilisik at namumula ang mga yon. Nang gagalaiti din ito habang pinapatigas ang kanyang mga kalamnan. Nang masilayan nila ito, ay mas lalo pa silang nagulat nang makita nila ang mga likidong lumalabas mula sa mga sugat ni Ginoong Bugil. At sa maniwala kayo o hindi, unti-unting naghihilom ang mga sugat nito, kaya napawika si Mang Dario sa kanyang sarili ng, Mahabaging batala, isa itong himala. Di ko akalain na kayang ilabas ng katawan niya ang lason mula sa mga Magindara. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ay kumalma na si Ginoong Bugil at umaliwalas na ang kanyang pagmumuka. Tay? Ayos ka lang ba? Anak, Sed, ayos lang ako. Kailangan ko lang magpahinga. Pasensya ka na, anak, kung nag-alala ka pa. Malayo ang linakbay ng aking wisyo. Bukas na bukas din, Sed. Pupunta na tayo ng Sagay.
nalalagay sa panganib ang iba nating mga kamag-anak doon. Huh? Bakit tay? Ano bang nangyari? Tanong ni Sed. Digmaan. Nahaharap sila sa isang malaking digmaan, anak. Kaya kailangan natin silang tulungan. Malaking grupo ng mga gabunan at iba pang uri ang dadaong sa sagay. At sa aking pangitain, di maganda ang pakay ng mga ito. Iho, may mga babailan ba sa lugar nyo? O mga manggagamot? Nais ko sanang sumama kung iyong nanaisin. Mungkahi ni Mang Dario. Wala po. Wala pong manggagamot sa puok namin sa sagay. Purong mga aswang po ang aking mga kamag-anak, Mang Dario. At meron lang silang mga kaibigan na mga gabunan na naging kapamilya na sa haba ng panahon. Pero kung sasama kayo, Mang Dario, sino ang mamamagitan sa mga aswang at tao dito sa lugar na ating tirahan? Sagot ni Ginoong Bugil. Huwag mong alalahanin yun, iho. Kagaya ng sinabi ko, marami kami sa aming samahan. Magpapadala ako ng isang mensahe sa aming samahan sa pamamagitan ng mga kaibigan kong engkanto. Hihingi ako ng tulong mula sa kanila na magpadala ng malakas din na albularyo upang humalili sa akin dito habang wala ako. Pagpapaliwanag ni Mang Dario. Sige po, Mang Dario. Bukas po ng gabi, lalarga na tayo. Ilang araw mula ngayon, mangyayari ang nasa aking pangitain, Mang Dario. Madalas po kasing mangyari ang mga pangitain ko sa aking panaginip. Paliwanag ni Ginoong Bugil. Ganon ba, iho? Sige, sa ngayon, magpahinga ka muna at kumain nang makabawi ka naman ng lakas bago natin tunguhin ang iyong baryo at ng mga kamag-anak mo sa sagay. Salita ni Mang Dario. Sige po, Mang Dario. Maraming salamat po sa inyong pag-aasikaso sa akin at pagliligtas sa aking buhay. Kung wala kayo, malamang kaharap ko na ngayon si kamatayan. Walang anuman, iho. Ikaw naman, di ko hahayaan na mamamatay sa mismong harapan ko ang malapit ko ng kaibigan. Sed, iho, bigyan mo na ng makakain ng iyong ama. Sige na, para mabilis niyang mabawi ang kanyang lakas. Sa pagwika naman ni Mang Dario noon ay ang agarang pagsunod dito ni Sed upang bigyan ng makakain ang kanyang ama. Salamat, anak. Salita ni Ginoong Bugil pagkatapos niyang matanggap ang kanyang pagkain. Matapos ang mga naging pag-uusap nila ng araw na yon at matapos din nilang kumain, lumipas ang ilang mga oras at sumapit na ang gabi ng araw ding yon. Habang namamahinga sila at nagkwekwentuhan, ay biglang nabasag ang kanilang pag-uusap. Nang may narinig silang isang pagsigaw mula sa di kalayuan na parabang humihingi ng tulong. Kaya kaagad nilang nilapitan ang bintana upang sipatin kung sino ba yung taong sumisigaw. Boses kasi ng babae yun. Nang masipat yun ni Sed, ay pinagmasdan niya yung maigi upang kilalanin kung sino. Makalipas ang ilang segundo, namukahan niya yung babae. Dahil sa bagong buwan ng gabing yun, ay medyo maliwanag ang kapaligiran at napagtanto niya na si Micaela iyon. Kaya kaagad niya yung sinabi kina Mang Dario at sa kanyang ama. Mang Dario, si Micaela po yun. Si Micaela, apo ni Nanay Kunsing. Sa pagwika ni Sed noon ay ang agarang pag-aya niya kay Jacob upang lumabas ng bahay para salubungin ang dalaga upang alamin kung anong nangyari. Ngunit mariin silang pinigilan ni Mang Dario at Ginoong Bugil. Ayos na ng mga oras na to si Ginoong Bugil at medyo nakabawi na to sa kanyang lakas dahil ito siguro sa kanyang mutya. Iminungkahi ni Ginoong Bugil at Mang Dario na sila na lang ang lalabas ng bahay. Sed, isara niyo lahat ng mga bintana at pintuan. Hintayin niyo na lang kami dito sa loob ng bahay
At wag na wag niyong tatangkaing lumabas ng bahay. Masama ang kutob ko dito. Sa pagwika naman noon ni Ginoong Bugil ay ang mabilisang pagsara ni Sid at Jacob ng mga bintana at pintuan. Gumawa lang sila ng konting siwang sa bintana upang makita ang mga mangyayari. Iniwanan din sila noon ni Mang Dario ng mga pangontra. Sa mga oras naman na to ay nakalabas na si Mang Dario at Ginoong Bugil at mabilis na tinungo ang dalagang nagsisisigaw na humihingi nga ng tulong. Nang makalapit si Mang Dario sa dalaga ay napansin nilang duguan ito at maraming kalmot sa kanyang mga braso. Iha, anong nangyari? Kaagad na tanong ni Mang Dario sa dalaga. Di naman agad nakasagot itong si Micaela sa tanong ni Mang Dario. Sa kadahilanang naghahabol ito ng hininga. Nang medyo kumalma na ang dalaga, ay agad itong nagwika ng may kasamang luha. Si Lola ho. Si Lola ho. Wika nito habang naghahabol ng kanyang paghinga. Anong nangyari? Anong nangyari kay Manang Kunsing Ineng? Tanong na wika naman ni Ginoong Bugil. Nakikipaglaban po siya. Nakikipaglaban po siya. Wika ng dalaga na bigla na lang nawalan ng malay. Sa pagkawala ng malay ng dalaga ay ang agaran nilang pagbuhat dito upang dalhin at ipasok sa bahay ni Ginoong Bugil at upang malapatan ng lunas ang mga sugat nito. Nang magawa na ni Mang Daryong gamutin ang mga sugat ng dalaga ay nagpasya sila ni Ginoong Bugil upang tunguhin ang bahay ni Nanay Kunsing. Naturalmente, upang tulungan ito. Mga iho, bantayan niyo muna itong dalaga at tutunguhin namin ang kanilang tahanan. Isang kaibigan ang kailangan ng tulong ko. Mag-iingat ka po, Lolo. Kayo din po, Toy. Salita nung dalawang binata. Sa pag-alis ni Mang Dario ay pinagmasdan ni Sid ang walang malay na katawan ng dalaga. Napagtanto niya na kasalanan niya ang lahat at napawika ito. Micaela, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ko. Wika ni Sid habang tumutulo ang kanyang luha. Nang makita naman siya ni Jacob ay kanya agad nilapitan ang kanyang kaibigan. Tama na yan, pre. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Magiging okay din ang lahat. Ganyan talagang pag-ibig. Marami kang pagsubok na kakaharapin. Nang marinig ni Sid ang mga winika ni Jacob, ay medyo kumalma ito. Ngunit sa kanyang pagkalma, nag-iba ang aura ni Sid at ilang segundo lang ang lumipas habang pinapakalma ni Jacob itong si Sid. Nakita niyang bumabakas sa pagmumuka ni Sid ang galit habang tumutulo ang luha nito na nakapikit. At sa pagmulat nito ay nagulat at nagulantang si Jacob at bigla itong napaupo habang dahang-dahang lumalayo kay Sid. Nang makita niyang namumula ang mga mata ni Sid at nanggagalaiti ang mga ngipin nito sa galit na meron ng mga di naman gaanong kahaba ang pangil at tinutubuan din si Sid ng matutulis na kuko. Kaya agad na nagwika si Jacob. Sid, kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Baka mapahamak ka lang. Kalmahan mo ang iyong sarili. Wika na mahinahon ni Jacob kay Sid. Ngunit sa pagwika ni Jacob noon, ay kaagad naman na tumugon itong si Sid na seryoso habang nanlilisik ang mga mata. Minsan na akong naging tuwag, Jacob. Nang minsang nawala ang pinakamahalagang babae sa buhay ko, kaya di ko papayagan na pati ang babaeng iniibig ko ay idamay nila. Sa pagwika nun ni Sid,
ay ang agaran nitong pagtayo at tinungo ang bintana at kanya itong binuksan. Pre, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Tanong ni Jacob kay Sed. Dito ka lang, Jacob. Pakibantay mo muna si Micaela. Susundan ko lang sila, tatay. Uwi ka ni Jacob. Sabay talon mula sa bintana. Teka lang, pre. Sed! Uwi ka ni Jacob na tinatawag si Sed. Ngunit di na niya itong nagawang pigilan ang kanyang kaibigan. Nais man niya itong sundan, walang maiiwang magbabantay kay Micaela at napawi ka ito sa kanyang sarili. Naku, yawa. Yari ako nito kay Lolo. Kabilin-bilinan kasi na wag silang lumabas ng bahay. Ngunit di niya nagawang pigilan si Sed sa pagsunod nito kina Mang Dario at Ginoong Bugil. Samantala, habang mabilis na tinatahak ni Mang Dario at Ginoong Bugil ang daan patungo sa bahay ni Nanay Kunsing, ay nakakaramdam na si Mang Dario ng mga kakaibang presensya maliban kay Ginoong Bugil na kasama niya. Ngunit habang nananakbo sila ay nagtataka itong si Ginoong Bugil kay Mang Dario dahil napakabilis din nitong tumakbo na di angkop sa kanyang edad at kaya siyang sabayan kahit nasa estado siya ng kanyang pagiging aswang na lakad. Marahil ay nagtataka ka, iho. Kung bakit nasasabayan kita sa pagtakbo. Itatak mo na ito sa isipan mo na isa akong ermitanyo at marami akong kayang gawin. Uwi ka ni Mang Dario habang sila ay tumatakbo. Sa pag-uwi ka naman ni Mang Dario noon ay di na sumagot itong si Kabugil at mas binilisan pa nila ang kanilang ginagawang pagtakbo upang agaran nilang marating ang bahay ni Nanay Kunsing. Ilang minuto lang ang lumipas, narating nga nila ang bahay ni Nana Kunsing at naabutan nila itong nakikipagbuno sa iilang bilang ng mga aswang. Ang iba dito ay may pakpak, ang ilan ay mga gabunan. Nang masipat nila ito, ay kaagaran na rin nila itong nilapitan. Sa paglapit nila sa mga ito, ay bakas sa mukha ni Mang Dario ang pagiging seryoso at nagwika ito sa mga nilalang ng, Mga demonyo, di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Isang matanda ang pinagtutulong-tulungan nyo. Ako ang harapin nyo at ipapangako ko na bibigyan ko kayo ng isang magandang laban at kamatayan. Wika ni Mang Dario na seryoso. Sa ginawang pagwiwika naman ni Mang Dario ay ang agaran din naman na paglingon ng mga nilalang sa kanilang kinatatayuan ni Kabugil. Ermitanyong Dario, bakit ka nakikialam? Utos ito ng iyong mahal na disipulo na si Panginoong Baal. Ano mo ba ang matanda na ito? Wika ng isang nilalang. Kaibigan ko siya. Isang kaibigang tinalikuran ang pagiging kaliwa upang mamuhay ng mapayapa. Tas papaslangin nyo lang ng walang awa. Di ako papayag na gagawin nyo ang nais nyo sa kaibigan ko. Kung ganon, kasama nyo siyang mamamatay. Sa pagwika ng nilalang nun ay ang paghanda ng mga kasama nito upang atakihin si Mang Dario. Nang masipat naman ni Mang Dario na aatake na ang mga nilalang, ay agaran nitong pag-uusal ng mga dasal at pagbunot nito ng isang nagliliwanag na punyal na nakasukbit sa kanyang tagiliran at bulong na rin ng usal sa kanyang inilabas na mga medalyon. At yun ay ang medalyon ng Satur Coronados at 7 Arkanghel na labis namang ikinabahala ng kanyang mga kalaban. Kasabay naman ng ginawa ni Mang Dario ay ang pagkakakita naman dito ni Ginoong Bugil. Sa pagkakakita niya dito ay di niya halos magawang imulat ang kanyang mga mata sapagkat napapaso ang kanyang paningin at kasabay din nun ang pagbigat ng kanyang nararamdaman. Nang masipat naman ni Mang Dario na nahihirapan si Kabugil ay ang agarang pagwika nito ng, Iho, lumayo ka muna. Ikaw nang bahala sa mga tatakas.
Ngayon ako muna ang haharap sa mga demonyong ito. Sa mga sinabing yon ni Mang Dario, ay ang agaran namang ginawang paglayo ni Kabugil sa kinatatayuan ni Mang Dario, sapagkat labis-labis na ang bigat na kanyang nararamdaman mula sa presensya ni Mang Dario. Idagdag mo pa yung mga medalyon. Sa paglayo ni Kabugil kay Mang Dario, ay ang pagsipat nito sa mga pag-ataking ginawa ng mga aswang kay Mang Dario. Sa pag-atake ng mga aswang kay Mang Dario, ay ang agarang pagbato din naman ni Mang Dario ng usal. Mas pinili niyang patamaan ng tigalpo ang mga mandurugong aswang upang di siya masyadong mahirapan sa paghabol sa mga ito. Kasabay naman ng mga pagbabato niya ng mga tigalpo ay ang pag-atake naman sa kanya ng mga gabunang aswang. Pagsugod kay Mang Dario ng isang gabunan ay ang agaran din naman nitong pag-iwas at pagbaon ng kanyang punyal sa dibdib ng aswang na umatake sa kanya. Kaagad din naman itong namatay. Wala noong nagawa ang mga gabunan kay Mang Dario sa kadahilanang napakalakas ng mga gamit na tangan-tangan nito. Ang mga mandurugong aswang naman ng mga oras na yun ay namimilipit sa sakit mula sa mga tinamo nitong tigalpo mula kay Mang Dario. Sa paglapit ni Mang Dario sa isang mandurugong aswang at agarang paghawak sa liig nito upang kausapin kung ano ba ang dahilan ng ginawa nilang pag-atake kay Nanay Kunsing. Samantala, habang malayo noon si Ginoong Bugil at nagmamasid sa mga kaganapan, ay may nasipat itong isang nilalang na mabilis na tumutungo sa kinaroroonan ni Mang Dario at ng mga aswang. At namukahan niya ito. "Sed," kunot ng noo ni Ginoong Bugil na wika. Sa pagsipat naman ni Ginoong Bugil kay Sed ay ang pagkakita din nito sa isang nilalang na nagkukubli sa isang puno at nag-aakma na itong tumakas. Dahil sa pagkaubos ng kanyang mga kasamahang aswang, nais man niyang sundan ng mga oras na yun si Sed. Mas pinili ni Ginoong Bugil na habulin ang isang nilalang na nagbabadya ng tumakas. Medyo malayo na yon sa kinaroroonan ni Mang Dario, kaya kaagaran ang ginawa niyang paghabol dito, sapagkat kung hahayaan niya yung makatakas, ay maaaring makatawag pa ito ng iba niyang kasama. Dahil sa mabilis na kakayahan ni Kabugil, ay kaagaran niyang narating ang kinaroroonan ng nilalang nang hindi siya napapansin nito. Sa ginawang paghakbang ng nilalang at buwelo ng pagtakbo habang nakamasid sa kinaroroonan ni Mang Dario, pagharap nito sa kanyang likuran, ay bumungad na sa nilalang ang malademonyong kaanyuan ni Ginoong Bugil na tanging namumulang kulay ng kanyang mga mata at mapuputing pangil ang nangingibabaw sa kadiliman. "At saan ka pupunta?" wika ni Kabugil sa nilalang habang nakatitig sa nilalang na namimilog ang mga mapupulang mga mata nito. Sa pagkakita sa kanya ng nilalang na yon, ay pansin niya na labis-labis na lamang ang takot nito sa kanya, sapagkat ramdam na ramdam ng nilalang ang napakatinding maitim na aura ni Kabugil. Di naman gumagalaw ang nilalang na yon dahil sa labis na takot nitong nadarama, kaya't kaagaran na niyang hinawakan ang nilalang sa liig at inangat sa lupa. Nagpupumiglas man nun ang nilalang, ngunit tila ba wala itong lakas upang makatakas sa mga kamay ni Ginoong Bugil. "Magnilay-nilay ka habang may oras ka pa, sapagkat sa mga oras na to ay ihaharap na kita kay kamatayan." Wika ni Kabugil sa malalim na boses na may konti pang tawa. Kasabay ng pagwika nun ni Kabugil ay ang kaagaran nitong pagtarak ng kanyang matutulis na kuko sa dibdib ng nilalang
at pagdukot sa puso nito. Dahilan upang ikamatay ng nilalang. Nang biglang pumasok sa isipan ni Kabugil ang kanyang anak na tinutungo ang kinaroroonan ni Mang Dario. Alam niyang di yun makakalapit sa kinaroroonan ng matanda dahil sa kabanalan ng aurang bumabalot kay Mang Dario. Makalapit man si Sid dito ay titimbwang ito sa lupa, panigurado. Alam ni Kabugil, nakakarampot lang ng kanyang pagiging aswang ang taglay-taglay ni Sid, kaya mabilis siyang nagpalit ng kanyang kaanyuan bilang tao at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Mang Dario. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nga niya ang mga ito. Naabutan ni Ginoong Bugil na kasalukuyang ginagamot na nun ni Mang Dario ang sugatang katawan ni Nanay Kunsing at si Sid na walang malay, at sa di kalayuan ay ang bunton ng mga bangkay ng mga aswang na nag-aapoy. Sa paglapit ni Kabugil kay Mang Dario ay ang pagsipat naman ni Mang Dario sa kanya at agaran naman nitong pagwika ng, "Ay, nako, ipagpatawad mo, iho, sapagkat kamuntikan ko nang mapatay ang anak mo. Mabuti na lang at namukahan ko pa siya kaagad. Ang kaso lang, tinamaan siya ng isa kong tigalpo." Malungkot na wika ni Mang Dario kay Ginoong Bugil. "Ipagpaumanhin din niyo po, Mang Dario. Di ko kaagad napigilan ng anak ko. Oo nga po, nakita ko siya kanina patungo sa kinaroroonan niyo, Mang Dario. Kaso nakita ko ang isang nilalang na tatakas na sana. Kaya agaran ko yung hinabol. Baka kasi makapagtawag pa ng ibang kasamahan niya eh." Salita ni Ginoong Bugil. "Sabagay, tama ang ginawa mo, Bugil. Ngunit kamuntikan nang mapahamak ang anak mo. Pero hayaan mo na, iho. Ligtas naman na ang anak mo. Nabawi ko na ang tigalpo na tumama sa kanya. Sa ngayon, kailangan na nating umuwi upang makapagpahinga." Pagkatapos ng kanilang mga naging pag-uusap, ay ang kaagaran din naman nilang pagtahak ng daan pa uwi. Pasan-pasan noon ni Mang Dario si Nanay Kunsing na walang malay, at pasan naman ni Ginoong Bugil ang kanyang anak na wala ding malay sa mga oras na yon. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang tahanan ni Kabugil. Sa paglapit nila dito ay ang agaran din naman na pagtawag ni Mang Dario kay Jacob. Kaagaran din naman sila nitong pinagbuksan upang papasukin. Sa pagpasok nun ni Mang Dario at Kabugil ay agaran din namang pagsara ni Jacob ng pinto. Sabay wika ng, "Lolo, Ginoong Bugil, patawad po kung di ko nagawang pigilan si Sid. Pinangunahan po kasi ako ng takot kanina eh." "Wala kang dapat ihingi ng tawad, iho. Kasalanan din naman ni Sid eh. Nagpadala siya sa kanyang galit." Sa pagwika nun ni Kabugil ay ang agaran nitong paglapag sa walang malay na si Sid sa isang papag malapit kay Micaela. Si Nanay Kunsing naman nun ay inilapag na rin ni Mang Dario sa tabi ni Micaela, at doon ay pinagpatuloy ni Mang Dario ang panggagamot sa mga ito. Sa paglipas ng oras ay natapos naman ni Mang Dario na gamutin ang mga ito, kaya nagpasya na silang lahat upang magpahinga dahil sa pagod dulot ng naging kaganapan. Sa pagsapit noon ng umaga ay naunang nagising si Sid, ngunit labis-labis na lamang ang kanyang panghihinang nadarama. Ngunit kahit na siya'y nanghihina pa ay pinilit niyang gumalaw upang umupo at sumandal sa dingding ng kanilang bahay. Nasipat naman niya noon ang dalaga na si Micaela. Nakatabi ang matandang si Nanay Kunsing. Sa pagsipat niya dito ay ang pagbalik sa kanyang isipan ng kanyang paninisi sa kanyang sarili. Sa mga sandali naman na yon ay nagising na rin ang kanyang ama. Kasunod si Mang Dario at Jacob. "Oh, nak, mustang pakiramdam mo?" Okay na po, tay. Medyo mahina lang ang katawan ko. Pasensya na po kayo, tay, ha.
Di ko po napigilan ng sarili ko kagabi. Masyado po kasi akong nagpadala sa aking emosyon. Malungkot na wika ni Sed. Ayos lang yon, anak. Naiintindihan ko naman eh. Di naman masama ang ipagtanggol mo ang ibang tao. Pero kung magpapadala ka sa sitwasyon, ay maaari mo itong ikapahamak. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay ang pagtingin naman ni Mang Dario sa kalagayan ng maglola. Dahil naman sa may dugong aswang ang maglola, ay mabilis naman na natuyo ang mga sugat nilang natamo. Sa mga oras naman na yon, ay nagluluto na si Jacob ng kanilang agahan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagising na rin itong si Micaela. Bumangon din naman agad noon si Micaela upang sulyapan ang kanyang lola malapit lang sa kanya. Batid niyang ayos na ang kanyang lola dahil maaliwalas na ang muka nito at mukhang pahilom na ang mga sugat nito sa katawan. At sa pagkakakita ni Micaela sa kanyang lola, nakita naman siya ni Mang Dario at kaagaran siyang tinanong nito. Iha, maaari ko bang malaman kung bakit kayo sinalakay ng iba niyong kauri? Ayon po kasi sa mga narinig ko pinagbibintangan ng mga pumunta sa amin kagabi na traidor daw si Lola. Wika ng dalaga. At ayon pa sa sinalaysay ni Micaela na ang dahilan ng mga kaganapan ay nung namataan sina Jacob at Sed ng ibang aswang na pumunta sa kanilang bahay. Nang marinig naman ni Sed ang mga winika ni Micaela ay labis-labis na lamang ang hiyang kanyang nadarama at sisi na naman niya sa kanyang sarili. Kaya sa sandaling iyon ay ang kaagarang paghingi nito ng tawad sa kanyang ama at kay Mang Dario, lalong-lalo na kay Micaela. Micaela, patawad. Nang dahil sa akin, napahamak kayo ng lola mo. Wika ni Sed habang mangilid-ngilid ang kanyang luha dahil sa nararamdaman niyang pagkakasala. Wala kang dapat ihingan ng tawad, Sed. Di mo naman kagustuhan ng lahat. Ang mahalaga, buhay si Lola. Maalumanay na wika ni Micaela na may halong pagtataka. Kaya nagwika ulit ito ng, Teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit mukhang hinang-hina ka? Sa tanong naman na yun ni Micaela ay ang pagsingit na wika ni Jacob. Ay nako, Micaela, halos magpakamatay yan si Sed. Saka gusto ang maiganti ka sa mga umampi sa inyo ng lola mo. Sa ginawang pagsingit na wika na yun ni Jacob, ay nagtinginan itong si Micaela at Sed ng ilang segundo. Ngunit agad din naman ang pag-alis nila ng titigan sa isa't isa at halatang namumula ang mga muka ng mga ito. At sa ginawang pagsingit na wika ni Jacob, dahil na rin sa mga nabanggit nito, ay nasita siya ng kanyang lolo Dario at nasirmonan ng kainaman dahil sa di niya pinigilan itong si Sed. Kamuntikan pa niya itong napaslang. Lolo naman natakot po kasi ako Sino ho ba naman ang di matatakot, lolo? Puro aswang yung kasama ko dito sa bahay kagabi. Pinigilan ko naman po si Sed. Kaso, di siya nagpapaawat. Wika ni Jacob habang nagluluto ng kanilang agahan. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, ay ang paghanda ni Jacob ng kanilang pagkain sa hapagkainan. Sabay-sabay na sila nung kumain, maliban lang kay Nanay Kunsing na di pa rin nagigising ng mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagtungo na nila sa Sagay. Matapos nilang kumain, lumipas pa ang ilang mga oras. Nag-uusap si Mang Dario at si Ginoong Bugil ng mga oras na yon sa kung ano ang dapat nilang gawin dahil sa di nila pwedeng iwanan ang maglola sa baryo sa kadahilan ng nanganganib ang buhay ng mga ito doon. Kaya napagdesisyonan nila na isama na lang nila ito patungo sa Sagay. Ilang minuto lang naman ang lumipas habang nag-uusap ang dalawa. Nagising na itong si Nanay Kunsing, kaya agad nila itong nilapitan upang kumustahin. Kaibigan, kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Oo naman.
Ayos naman na ako, Dario. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Sa pag-wika naman noon ni Nanay Kunsing ay ang paghingi nito ng pagkain. Dahil sa matagal nang kaibigan ito ni Mang Dario, ay alam na nito ang dapat nitong kainin. Binigyan niya ito ng isang gayat ng karneng hilaw na sapat upang mapawi ang gutom nito. Kaya naman hilaw na karne ang binigay dito ni Mang Dario sa kadahilan ng lubos na makakatulong ito kay Nanay Kunsing upang makabawi agad ng lakas. Sa pagpapatuloy ng oras ay ang pagsapit naman ng dapit hapon. Naghahanda na silang lahat ng mga oras na yon ng mga gamit nilang kakailanganin sa kanilang paglalakbay patungo sa Sagay. At may mga hinanda din silang mga pagkain noon na kahit may ilang arawan ay pwede pa nilang kainin upang sa kahit na papano kung abutan man sila ng gutom sa daan ay meron silang makakain, sapagkat kalabaw lang at kariton ang kanilang gagamitin patungo ng Sagay sa kadahilan ng wala pang masyadong sasakyan sa kanilang lugar. Kaya't ilang araw din ang kanilang bubunuin sa paglalakbay bago nila marating ang Sagay. Isinara na rin nila ng maayos ang bahay ni Ginoong Bugil upang kahit na sino ay hindi makakapasok dito at maging ligtas sa mga magnanakaw. Ngunit sa kanilang araw ng pag-alis ay ang pagdating ng mga di inaasahan ni Mang Dario na manghahalili sa kanya sa paglisan nila sa baryo ng Tumangkas. Sa paglabas nila ng bahay, habang inihahanda ni Ginoong Bugil ang kanilang kalabaw at kariton, ay natigilan ang lahat nang biglang umalimpuyo ang isang napakalakas na hangin. At may namuong higanting ipo-ipo sa di kalayuan. Napakalakas ng ipo-ipo na yon, ngunit ang ipinagtataka nila ay di ito umaalis sa kinalalagyan nito. Halos makalbo ang lupang may mga nakatubong damo sa kinaroroonan nung ipo-ipo. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay unti-unti na din itong humina at bigla na lang nawala. Sa pagkawala ng ipo-ipo ay ang paglitaw ng dalawang kalalakihan. Sa pagsipat dito ni Mang Dario ay napawika ito sa kanyang sarili. Di kaya silang pinadala ni Ginoong Mirno upang humalili dito sa akin sa lugar? Teka, pamilyar ang presensya nila. Parang kay Oscar. Sa pagwika ni Mang Dario ng kanyang mga haka-haka sa kanyang sarili ay ang muling pagsipat nito sa mga kalalakihan na lumitaw mula sa ipo-ipo. Sa muli niyang pagtingin dito ay ang pagtayo naman ng mga kalalakihan at narinig pa niyang nagwika ang isa sa mga yon. Maraming salamat, kaibigang Animoy. Nang marinig ito ni Mang Dario ay ninais niyang lapitan ang mga to upang alamin kung bakit sila napadpad sa lugar. At dahil na rin sa pamilyar na presensya, kaya gusto niyang usisahin ang mga yon. Sa paglapit dito ni Mang Dario ay ang paglakad din naman ng dalawang kalalakihan papasalubong sa kanya at nagpang-abot ang mga ito ng di kalayuan sa kinaroroonan ni Ginoong Bugil at iba pang kasama ni Mang Dario. Yung tipong medyo malayo sila pero rinig mo yung usapan. Nang magpang-abot si Mang Dario at yung dalawang kalalakihan ay nagwika agad si Mang Dario ng, Mga Ginoo, maaari ko bang malaman kung bakit kayo napadpad dito sa lugar namin? Manong, naparito po kami upang humalili sa isang albularyo sapagkat ayon sa aming pinunong Mirno, may lakad daw po na mahalaga yung albularyo dito. At ang ngalan po niya ay si Ermitanyong Dario, dati pong kaibigan ng aming guro na si Maestro Oscar. Sa pagkarinig naman dito ni Mang Dario ay dito niya nakumpirma na yung mga kalalakihan na yon ang halili sa kanya sa kanyang pag-alis dun sa baryo ng Tumangkas. Ako si Dario. Ako ang nagpadala ng mensahe sa samahan
upang humingi ng kaukulang tulong dito sa lugar sapagkat meron kaming aayusin sa aming pupuntahan. Bueno, ano palang mga pangalan nyo mga Ginoo? Sa pagkakarinig ng dalawa sa winika ni Mang Dario, ay ang agarang ginawa nilang pagmano kay Mang Dario. Sabay bigkas ng kani-kanilang mga pangalan. Ako po si Ranel at ako naman po si Emil, Ermitanyong Dario. Kami po ang kambal na estudyante ni Maestro Oscar. Isa pong karangalan ang makilala kayo, Ermitanyong Dario, na isa sa pinakamalakas na pundasyon ng ating samahan. Ano? Ang 2 kalahating aswang ng Nueva Ecija? Bulong ni Mang Dario na salita sa kanyang isipan. Ganun din ako mga iho. Ikinagagalak ko kayong makilala. Bueno mga iho, tamang-tama ang pagdating nyo. Ngayon din kasi ang oras ng aming pag-alis dito sa lugar. Kaya sana pagbutihan nyo upang wag lumaganap ang kaguluhan dito sa lugar. Babalik din naman kami pagkatapos naming malutas ang mga suliranin na nakaabang sa amin sa aming pupuntahang lugar. Saan po ang tungo nyo, Ermitanyong Dario? Tanong ni Ranel. Sa Sagay mga iho, sagot ni Mang Dario. Pagkatapos ng kanilang mga naging pag-uusap, ay ang agarang pagpapaalam nila sa isa't isa. Di naman umiimik nun si Ginoong Bugil at yung iba pang kasama nila na sumakay sa kariton upang umalis. Bago sila umalis sa lugar, ay nag-usal si Mang Dario ng mga dasal na pambulag sa mga nilalang mula sa kaliwa upang kahit papano ay makaiwas sila sa maaaring maging paggambala sa kanilang paglalakbay. Mas pinili nila noon na tunguhin ang dalampasigan ng Dumangas para dun dumaan upang di gaanong malayo ang kanilang magiging paglalakbay. Dun sila hahanap ng bangkang kanilang masasakyan. Nakakasya silang lahat, maging ang kalabaw at kariton nilang daladala. Habang nasa daan ay walang umiimik sa mga kasama ni Ginoong Bugil dahil na rin siguro sa pag-iisip sa nangyari nung nakaraang gabi. Maging si Mang Dario ay di rin umiimik habang abala sa pagmamasid sa paligid. Napakatahimik ng gabing yon at tanging mga yabag lang ng kanilang kalabaw ang kanilang naririnig. Kaya't binasag na ni Ginoong Bugil ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Mang Dario sapagkat masyado siyang nahihiwagaan sa 2 lalaki na si Ranel at Emil. Mang Dario, pwede ko hubang malaman ang pagkakakilanlan ng 2 antingero na humalili sa inyo sa baryo natin? Para po kasing di sila pangkaraniwan Maliban po kasi sa mga tangan nilang gamit na mula sa kanan, may nararamdaman din po ako na presensya sa kanila mula sa kaliwa. Wika ni Ginoong Bugil. Tama ka iho. Di sila pangkaraniwang tao. Sa pagkakaalam ko, sila ang mga may dugong aswang na naging disipulo ni Oscar. Kaya nararamdaman mo ang kaliwang presensya iho. At balita ko sa samahan, malakas ang 2 yon. Kasama nila lagi ang kanilang mga gabay. Pero mas malakas pa rin ako, Bugil. Dahil tignan mo, 2 pa ang ipinalit sa akin. Wika ni Mang Dario na may halong pagbibiro, sabay tawa. Ganun po ba, Mang Dario? Maiksing salitang sagot ni Ginoong Bugil na napaisip sa sarili kung biro ba yon. Kasi di siya natawa At sa dagdag pa ng mga detalye ni Mang Dario, na lubos siyang nagpapasalamat kay Ginoong Mirno dahil sa malalakas na antingero ang itinalaga nito upang humalili sa kanya. Ngunit maraming katanungan ang namumuo sa isipan noon ni Ginoong Bugil tungkol sa samahan na kinabibilangan ni Mang Dario. Mang Dario, di po ba nabanggit nyo minsan na marami kayo sa inyong samahan? Di kung marami kayo, marami pa pong malakas na antingero maliban sa inyo. At saka makikilala ko rin po ba sila? Oo naman iho, marami kami sa samahan iho. At sinasabi ko sa iyo na di mo sila gugustuhing makaharap sa isang labanan
sapagkat kahit sa pinakamalakas mong kaanyuan bilang aswang, ay kayang-kaya kanilang paslangin ng walang kahirap-hirap ang tinaguriang bulag na anghel ng Sambales, ang ermitanyong si Bidan, ang kauna-unahang naging pundasyon ng aming samahan, at isa sa pinakamalakas na antingero, si Apong Lino ng Bicol, at marami pang iba, iho. Yan mo, darating ang panahon, makikilala mo rin ang mga yan. Sa ngayon, ang maipapayo ko sa'yo, huwag mo na munang pangarapin na makaharap sila, kasi baka impyerno ang kabagsakan mo pag nangyari yon. Sa pagkakarinig ni Ginoong Bugil sa mga winika ni Mang Dario, ay napatahimik ito, kasi sa mga sinabi ni Mang Dario ay alam niyang lahat ng yon ay totoo. Kaya di na lang ulit ito muling nagtanong. Sa paglipas pa ng mga oras ng kanilang paglalakbay, narating na nila ang isang baryo na may di gaanong karamihang bahay. Kaya napagpasyahan muna nila na humanap ng bahay na maaari nilang mapagpahingahan upang ipagpabukas na lang ang gagawin nilang paglalayag sa karagatan, sapagkat masyadong mapanganib kung gabi sila maglalayag. Awa naman ng Diyos ay may naabutan silang isang bahay na bukas ang mga ilaw. Kaya agad silang lumapit doon upang kausapin ang may-ari ng bahay na kung maaari ba sila dong magpalipas ng gabi. At laking pasasalamat naman nila na pumayag ang may-ari ng bahay. Ngunit ang alam nila na pamamahinga ng mga oras na yon ay hindi pala, kasi nagwika ang may bahay ng, "Mga Ginoo, maaari kayong magpahinga dito, pero ang kaso, aalis ako ng bahay patungo sa Guimaras upang ipasuri ang aking anak sa isang albularyo. Heto ang mga gamit na kakailanganin upang makatulog kayo ng maayos sa aking pamamahay." Wika ng may-ari ng bahay, sabay abot ng mga kumot at unan kina Mang Dario. Sa pagkarinig dito ni Mang Dario, ay ninais nitong alamin kung ano bang nangyari sa anak ng may-ari ng bahay. Ano Ginoo? Dadalhin mo sa albularyo. Ano bang nangyari sa anak mo, Ginoo? Wika na tanong ni Mang Dario. Sa tingin ko po kasi, di pang karaniwang karamdaman ang dumampo sa anak ko. Tugon ng may-ari ng bahay. Teka, maaari ko bang makita ang anak mo? Huwag kang mag-alala, isa akong manggagamot. Tugon dito ni Mang Dario. Nang marinig naman ng may-ari ng bahay ang mga sinabi ni Mang Dario, ay kaagad niya itong sinamahan patungo sa silid ng kanyang anak, na nooy nakaratay dahil sa sakit na nararamdaman. Parang ang itinaon ng mahal na Diyos ang pagkakataon na yon. Lubos-lubos na lang ang pasasalamat ng may-ari ng bahay dahil sa di na nila kailangang bumiyahe ng pagkalayo-layo upang ipagamot lamang ang kanyang anak. Nang makita ni Mang Dario ang pasyente, ay laking gulat nito nang makita niyang halos pumutok na ang mga kalamnan nito sa hita dahil sa pamamaga, at meron din yung napakalaking sugat na halos kasing laki ng isang kamao. At dunay lumalabas ang mga nana na meron ding hindi kaaya-ayang amoy. At tila ba merong isang buhay na insekto ang gumagalaw-galaw sa loob ng kalamnan nito. Sa pagsipat ni Mang Dario sa kalagayan ng kanyang pasyente, ay di siya nagdalawang isip na gamutin ito. Ginoo, meron bang nakaalitan tong anak mo? Tanong ni Mang Dario sa may-ari ng bahay. Sa pagkakaalam ko po, Manong, wala naman po. Napakabait ng anak mong yan. Nagtatanga nga po ako kung bakit nangyari sa kanya yan. Malungkot na tugon ng ama ng pasyente kay Mang Dario. Ginoo, nabarang ang anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Pagagalingin ko siya sa abot ng aking makakaya. At nagsimula nang ang gamutin ni Mang Dario ang kanyang pasyente. Makalipas ang ilang oras, sa kalagitnaan ng panggagamot ni Mang Dario, ay bigla nitong tinawag si Ginoong Bugil. Iho, napakahirap huliin ng mambabarang na may gawa nito. Napakagaling magtago. Nais kong hanapin mo siya at paslangin. Salita ni Mang Dario.